serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista maging ang ilan sa mga paunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa mahahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. may nakikitang long-term solution hinggil sa matagal na problema sa baha. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Hindi na masyadong aplikable bilang solusyon sa pagbaha ang makalumang approach na ginagawa gaya ng pagtataas ng dike. Sabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kahit taasan ng dike at flood protection ay aabutin pa rin ito ng tubig, kaya't ibang diskarte ang nakikita niya na maaaring maging long-term solution. Dapat ayon sa Pangulo ay mai-impound na agad sa taas ang tubig para hindi na makababa sa lupa at makapagdulot ng perwisyong dulot ng baha. Ito ang ginagawa na sa ibang bansa, sabi ng punong ehekutibo, na kung saan ay nakapwesto sa taas ang impounding area. Ang ganitong sistema ayon sa punong ehekutibo ay nangangailangang planuhing maigi at ito'y sa harap ng hindi na pagiging angkop ng mga dating ginawang hakbang ukol sa flood control. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya't kailangan mahuli yung tubig, ma-impound yung tubig bago pa makababa. Yun ang that's the only long-term solution that we have been able to come up with. And I think it's a similar situation dun sa mga ibang bansa. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Agriculture o DA na kagiat-tulungan ang mga magsasaka at mangingisda na nabiktima ng bagyong Karina at Habagat. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan silang matulungan para makaabot sa panahon ng anihan ngayong taon. Ang instruction ko sa DA will be to try to para habulin yung season, yung planting season, dahil para hindi naman mawalan ng hanap buhay yung ating mga farmer. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, natapos na ng gobyerno ang draft ng National Adaptation Plan o NAP. Ito ang pag-aaralan upang maibsan ang pagbaha sa bansa. Ayon kay Department of Environment and Natural Resources o DENR Undersecretary Noraline Uy, nilalaman nito ang pluvial flood and precipitation na nakakaapekto sa water drainage system.
Batay sa NAP, ang mga lupaing palaging may nakararanas ng fluvial flooding ay madaragdagan ng 50%. 34% rito ay nasa kagubatan. Dagdag ni Uy, nakasaad din sa NAP ang bilang ng mga Pilipinong exposed sa fluvial flood ay tataas sa 48 million. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Department of Social Welfare and Development o DSWD nakapaglaan na ng 218 million pesos na halaga ng tulong sa mga nasalanta ng habagat at bagyong Karina. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa. Sumampa na sa higit 218 milyong pisong halaga ng humanitarian assistance ang naihatid ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na sinalanta ng habagat at bagyong Karina. Ayon sa DSWD, aabot na rin sa 935,545 ang family food packs na naipaabot nito sa mga apektadong residente sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Tuloy-tuloy kahit nitong weekend ng relief operations ng DSWD Field Office na inabutan ng tulong maging mga isolated na barangay. Kaugnay niya, as of July 28 ay umakyat pa sa higit 1.1 milyong pamilya o nasa 3.6 milyong individual ang apektado ng habagat at Karina, habang aabot naman sa 22,000 ang mga pamilya o katumbas ng 85,000 individual ang pansamantala na nanatili sa higit 600 pang evacuation centers. Una nang iniutos ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Disaster Management Group ng Kagawaran na tiyakin ang tuloy-tuloy na tulong sa mga apektado ng nagdaang kalamidad. Pinaiigting na rin ng DSWD ng operasyon sa National Resource Operations Center para sa walang patid na produksyon ng family food packs na ipapamahagi sa mga apektadong pamilya. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Rizal Solon nanawagan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa agresibong watershed recovery sa bansa. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Umapila si Rizal 4th District Representative Fidel Nograles sa Marcos Jr. Administration na i-prioritize ang agresibong rehabilitasyon ng mga watershed sa bansa upang maiwasan ang mga pagbaha. Anya, kailangan ng kumilos agad para patatagin ang depensa laban sa mga bagyo sa pamamagitan ng pagtatanim ng puno sa kagubatan at mga watershed. Muli namang nanawagan ng mambabatas sa pagtatayo ng Sierra Madre Development Authority na magiging tungkulin ay pangasiwaan ng 500 km long na mountain range. Di nito malaki ang epekto ng mga nakakalbong kabundukan sa lahat at kailangan na ang mga bundok at watershed upang maiwasan ang anumang panganib sa kalikasan. Ginawa ng mambabatas ang panawagan kasunod ng pananalasa ng bagyong Karina sa bansa na nag-iwan ng libo-libong mga pamilya na apektado at pagkasira ng mga pasilidad at agrikultura. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Department of Agriculture o DA sa Cordillera naglaan ng binhi para sa mga apektado ng bagyong Karina at habagat. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Charmaine Cristobal ng RP3 Alert. Siniguro ng Department for Agriculture Cordillera Administrative Region sa mga magsasaka na apektado ng bagyong Karina at habagat na merong sapat na binhi bilang kapalit ng kanilang mga nasirang pananim. Ayon kay DA CAR Executive Director Jenilyn Dawayan, inatasan na rin nila ang Regional Offices, Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD
at iba pang opisina na mayroong kadiwa trucks na manatiling handa kung sakaling kailangan ng tulong ng mga magsasaka sa paghahatid ng kanilang mga naaning produkto. Sa kasalukuyan, 85% ng mga highland vegetables sa bansa ay nagmumula sa Cordillera Region at ikinakalakal sa iba't ibang panig ng lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, matapos manalasa ng bagyong Karina at Habagat, nakitaan ng 10 hanggang 20 pisong pagtaas sa presyo ng mga produktong gulay. Ito si Charmaine Cristobal mula sa Radyo Pilipinas 3 para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, tiniyak ng Department of Health o DOH na may medical team sa mga evacuation center na handang magbigay tulong medikal sa mga biktima ng bagyong Karina at Habagat. Batid na inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang DOH na tiyakin ang mental at pisikal na kalusugan ng mga nabiktima ng bagyo. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, may mga health workers sa lahat ng evacuation centers. Dagdag pa rito aniya, magpapadala sila ng psychological first aid team para sa mga magsasaka at mangisda na naapektuhan ang kabuhayan dahil sa bagyo. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, House Speaker Martin Romualdez nagpaabot ng pasasalamat sa tulong ng Singapore Red Cross sa mga biktima ng bagyong Karina. Narito si Kathleen Forbes para sa kabuuang ulat. Pinuri at pinasalamatan ni Speaker Martin Romualdez ang ipinaabot na tulong ng Singapore Red Cross para sa mga biktima ng Super Typhoon Karina sa Pilipinas. Ang $50,000 o katumbas ng 2.925 million pesos na donasyon ay idadaan sa Philippine Red Cross upang magamit sa emergency operations at relief sa mga apektadong komunidad. Ani Romualdez tiyak na ipagpapasalamat ng mga Pilipino ang kagandahang loob na ipinakita ng Singapore. Sabi pa ng House Leader na sa hinaharap ay susuklian ng Pilipinas ang kabutihang ipinakita ng Singapore sa atin. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, bumuo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng Interagency Task Force na agarang aksyon sa posibleng epekto ng tumapong langis mula sa motor tanker Terra Nova na lumubog sa Limay, Bataan. Nasa 1.4 na milyong litro ng industrial fuel ang laman nito nang lumubog sa Lamau Point. Ipinag-utos ni Pangulong Marcos sa grupo ang paggamit ng organic oil spill booms sa Bataan, Bulacan at Pampanga. Ayon pa sa punong ehekutibo, kailang kagiyat na tugunan ang oil spill, maaaring gumamit aniya ng indigenous materials para mahigop o makuha ang langis mula sa dagat. We were able to develop some of these indigenous materials that we were used for in the Mindoro spill. Yes, sir. Yeah, Yes, sir. so, And yeah, the I'm sure that municipalities can also begin already. unahan na natin because that time we were able to deploy them about a day or two after pa. Yes, po. So unahan na natin because we have to build them. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, matagumpay na naisagawa ng Pilipinas ang rotation and reprovisioning o RORE mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong Hulyo 27.
Gamit ang civilian vessel na MV Lapu-Lapu, sinamahan ito ng Philippine Coast Guard o PCG vessel na BRP Cape Engaño. Wala namang untoward incidents ang naiulat. Ito ang unang RORE mission na naisagawa matapos magkaroon ng kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China upang mapababa ang tensyon sa West Philippine Sea. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pag-inspeksyon ng Chinese Coast Guard sa huling RORE mission, itinanggi ng National Security Council o NSC. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Leo Sarne. Nilinaw ng National Security Council o NSC na walang boarding at pag-inspeksyon na ginawa ang Chinese Coast Guard sa huling Rotation and Resupply o RORE mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong Hulyo 27, taliwas sa pahayag ng Chinese Foreign Ministry. Sa isang statement kahapon, sinabi ni NSC Spokesperson Assistant Director General Jonathan Malaya na naobserbahan ang presensya ng 4 na Chinese Coast Guard vessels, 3 People's Liberation Army Navy vessels at 2 Chinese Maritime Militia vessels habang isinagawa ang operasyon. Pero pinanatilian niya ng mga ito ang ng distansya at walang ginawa para hadlangan ang RORE mission. Sinabi ni Malaya na ang RORE mission ay matagumpay na naisagawa sa ilalim ng provisional understanding sa China para mapahupa ang tensyon. Pero binigyang diin ni Malaya na ang kasunduan ay hindi nagbabago ng posisyon ng Pilipinas na ang Ayungin Shoal ay hindi pwedeng angkinin ng China at bahagi ito ng EEZ ng Pilipinas alinsunod sa international law. Nanindigan ng NSC na hindi kailanman hihingi ng permiso ang Pilipinas sa China para magsagawa ng RORE mission at inaasahan ng China na tatalima sa mga probisyon ng Provisional Understanding. Ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa balitang Senado, amyenda sa EPIRA Law dapat magresulta sa pagbaba ng presyo ng pagkain ayon kay Senador Sherwin Gatchalian. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion. Sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian na anumang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA ay dapat magresulta sa pagbaba ng presyo ng kuryente para sa kapakanan ng mga consumer. Ang pahayag na ito ng Senador ay kasunod ng panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA na kinakailangan ng repasuhin ang EPIRA. Ayon kay Gatchalian, suportado niya ang panawagan ng Pangulo na amyendahan ng EPIRA para matugunan ang mga isyu tungkol sa sektor ng enerhiya kabilang na ang mataas na presyo. Ayon sa mambabatas, dapat rin amyendahan ng EPIRA para mabigyan ng mas maraming ngipin ang Energy Regulatory Commission o ERC laban sa mga industry players na bigong magtupad sa kanilang mandato. Binigyang diin rin ni Gatchalian na ang ERC ay dapat magkaroon ng sapat na kapangyarihan para ipatupad ang mandato nito na protektahan ang interes ng mga mamimili at ang charter nito ay dapat magsulong ng kalayaan, transparency at accountability. Dapat rin anya maging mas malinaw ang accountability ng mga industry players at magkaroon ng parusa na mararamdaman talaga ng mga violators. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, sinimulan na ng Commission on Elections o COMELEC ang pagsasagawa ng mga information drive sa mga overseas Filipino worker o OFW para sa online voting sa 2025 midterm elections. Mismong ang 7 commissioners ang nagtungo sa Hong Kong nitong weekend at nakipagkita sa Filipino community doon. Ipinaliwanag ng mga opisyal ng COMELEC sa mga OFW ang kahalagahan ng pagboto kahit sila ay nasa ibang bansa. Nagsagawa rin ng demonstration sa paraan ng paggamit ng online voting. Ikinatuwa naman ito ng mga OFW at tiniyak ang kanilang pakikiisa sa nalalapit na halalan. Bukod sa information drive,
Isinabay na rin ng COMELEC ang Register Anywhere upang mapasama sa mga registered voters ang mga OFW na nasa Hong Kong. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Isa pang Animal Bite Center sa lalawigan ng Isabela binuksan para sa mas malawak pang pagbabakuna laban sa mga kagat ng hayop. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Manamnama tinadardaras a panangagas kadagiti animal bite cases iti rehiyon 2 si tatamay sapay ng Animal Bite Center tinaglukat a masarakan iti ili ti Malig iti probinsya ti Isabela. Kagiddan ti panagrugi ti operasyon ti barong Animal Bite Center nga ing daulwan da Undersecretary Glenn Matthew Baggao ti Department of Health when DOH ken Regional Director Amelita Pangilinan nangipaay ti ahensya ti 50 a bakuna kas initial support daytoy. Kasaruno ti intensive training manipod iti Integrated Provincial Health Office ken iti panakitinulong ti Cagayan Valley Center for Health Development para iti training on rabies and animal bite exposure management kadagiti municipal health officers kan kadagiti narse na iawatan ti official certification ti nasao a pasilidad amang kumpirma iti kinasagana daytoy amang ipaay ti specialized treatment and care para kadagiti animal bite cases. Ganda ti daytoy a pasilidad a mapaatidug pay dagiti serbisyo daytoy asaan laang amang tulong kadagiti residente ti ili ti Manlig no di ket karaman dagiti komunidad iti sakop ti catchment area si Santa Maria, Quezon, Quirino, Rojas, ken Burgos. Manipud Tuguegarao City dayti ni April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Dakuin naman natin ang Baguio City. Paglalayas, sinasabi na pangunahing dahilan ng mga missing person sa Baguio City. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Kadwa na report missing persons dito siyudad ti Baguio kat nagtalaw kadagiti pagtayngan tapno magipagnaed ti gagayamda wenno partners da ken gapo ti sanda nga nakikinawatan ti unag iti pamilya. Sikon kani Baguio City Police Office Information Officer Police Major Harit Bulsyo amin negati sa nga 10 kat 8 missing persons ana report manipod Enero aging gana Hulyo kat nasarakan ken natalged a nakasublin iti bukod da pamilya. Naingatmat nga pinaglebakan na adagitoy nga individual ket biktima ti kidnapping wenno daduma pay krimen. Impasagurado mo ti BCPO ti publiko nga aramidan da ti amin nga kabalanda tapno dagos nga maimbestigaran kan marshal ba dagiti insidente ti missing persons. Iti napalabas sa tawan iti maipada period kat nakalista ti BCPO iti 20 kat innama kaso ti missing persons ken amin nigatoy kat nasarakan a natalged ken nakasubli kadigitoy kapamilyaan dan. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Dumako naman tayo sa Virac. Social Security System o SSS muling nagsagawa ng race campaign sa lalawigan ng Catanduanes. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Juris De La Rosa.
Binisita kan Social Security System o SSS Virac Branch ang 55 delinquenteng employers hali sa mga banwaan in Virac, San Miguel, Asinviga sa probinsya nin Catanduanes na daing nagbabayad kan sa indang kontribusyon bilang parte kan programa kan SSS na run after contribution evaders. Ang mga nasabing employers may kabilguan na utang na maabot sa labi 2 milyones sa kontribusyon asin penalties na may 203 na mga apektadong empleyado. Sigun kay SSS Virac Branch Information Officer Anjo Evangelista, nakapagkolekta sindanin kontribusyon asin penalties na maabot sa 378,642 pesos bilang resulta kanasabing aktibidad. Tinawaan na din ang abiso ang iba pang employers na bayadan ang sa indang obligasyon sa laog din 15 aldaw para makaiwas sa paggatubang sa legal na proseso. Advice man Evangelista sa mga obrero na dai matakot na mag-file nin formal na reklamo kung mapansin ninda na dai na ihuhulog sa SSS ang sa indang kontribusyon asin mayong ginigibong aksyon ang sa indang employer. Ang run after contribution evaders o raise kan SSS sa bilog na nasyon pigsasagibo para masiguro na nagsusunod ang employer sa Social Security Act of 2018. Hale Virac, Catanduanes, ako si Juris De La Rosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Juris De La Rosa mula sa Virac. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Cebu Archdiocese nagsagawa ng anti-divorce prayer rally. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid sa atin ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Nagtigom ang mga Katolikong Sugbuanon aron sa pagpakita sa ilang pagbatok sa nag-ung-ung nga balaod nun mahitungod sa absolute divorce sa nasod. Gipasiugdahan kini sa lain-laing kapunungan ubos sa Roman Catholic Archdiocese of Cebu. Taliwala sa hulga sa ulan, nagmarcha samtang nagrosaryo ang mga misalmot sa kalihukan gikan sa Fuente Osmeña Circle paingon na sa Basilica Menor del Santo Niño de Cebu. Ang prayer rally giuluhan nga Yes I Do, Yes to Marriage, Yes to Family, No to Divorce, gitambungan usab sa mga kaparian sa Archdiocese. Usa sa gipunto sa grupo maong natigom niini nga pirma nga di mo menos 150,000 ka individual nga mga Sugbuanon ang nipakita sa ilang pagsupak sa diborsyo sa Pilipinas. Dunay mga karosa ang gisundan sa pagmarcha nga maong imahe nila ni San Luis Auxili Martin, San Jose ug Our Lady of Guadalupe, ingon man ang Senior Santo Niño de Cebu. Nasayran nga ang Pilipinas na lamang ang usa sa pipila ka mga nasod nga pabiling iligal ang diborsyo. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Department of Tourism o DOT sa Region 6 ikinalulugod ang pagbabalik ng international flights sa Iloilo Airport. Narito si Hope Torrechante para sa detalye ng balita. Ginaabi-abi sa Department of Tourism Region 6 ang pagbalik sang international flight sa Iloilo Airport. Sunod sa DOT6 ang pagbalik sang biyahe sang eroplano padulong sa gwa sang pungsod, makabulig sang dako sa pagpabaskog sang turismo sang Reyon 6. Magluwas diri, ginpahayag man ni Regional Director Crisanta Marlene Rodriguez nga makaganyat man ini sa mga overseas Filipino workers nga magpauli sa Iloilo. Naibaluan niya sang Hulyo 26 gin-anunsyo sa 33rd Visayas Area Business Conference ang pagbalik sang direkta nga biyahe sang Cebu Pacific sa Iloilo padulong sa mga pungsod Hong Kong kag Singapore pumalin Oktubre sini nga tuig. Madumduman nga antes ang pandemya may ara sang biyahe ang Cebu Pacific Iloilo to Singapore kag vice versa, amo man ang Iloilo to Hong Kong kag vice versa. Mula sa Iloilo, ito si Hope Torrechante para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Hope Torrechante mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao. Department of Social Welfare and Development o DSWD sa rehiyon 11 nag-turnover ng bagong disaster response facility sa Moncayo, Davao de Oro.
Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Formal nga gi-turnover sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD-11 ang usa ka multipurpose building aron gamitong disaster response facility ngadto sa Barangay Awao, Mongkayo sa probinsya sa Davao de Oro. Ang maong proyekto gipatuman ilawom sa Kalahi Seeds kon kapit bisig laban sa kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services Program sa DSWD kung diin kini nagkantidad og kapin 1.2 million pesos. Subay sa pahayag sa ahensya, ang maong pasilidad usa ka dakong lakang alang sa Barangay Awao dili lang sa pagpakusog sa disaster preparedness sa komunidad, kundi pati na ang pagpatunay sa kooperasyon sa mga residente, ingon man transparency ug accountability subay sa community-driven development o CDD approach. Tungod niini dako ang pasalamat sa barangay ug gibutyag ni Romulo Charles Jr., ang chairman sa Barangay Development Council Technical Working Group, nga daghan silag natun-an gikan sa Kalahi Seeds nga nagapakusog sa CDD approach. Samtang hagit karon sa DSWD ngadto sa mga community volunteers ug LGU officials nga paningkamutan ang pagpalahutay sa pasilidad pinaagi sa partisipasyon sa tanan. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, Maymay Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Butuan, payouts ng Project Lawa at binhi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Caraga Region isinagawa sa 3 bayan sa probinsya ng Dinagat Islands. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Dunay kinatibok ang 450 partner beneficiaries ang malampusong midawat sa ilang 7,700 pesos nga sweldo. Bugti kini sa 20 ka adlaw nga pagpanarbaho ilawom sa local adaptation to water access and breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished o Project Lawa at binhi. Ang programa giimplementar sa pakikolaborasyon sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD Caraga ug Department of Labor Employment kon DOLE Caraga nga napahimuslan sa mga lungsod sa Dinagat, Basilisa ug Libho sa probinsya sa Dinagat Islands. Diin kada munisipyo dunay tig 150 ka taong benepisyaryo. Ang Project Lawa at binhi usa ka programa sa Administrasyong Marcos nga gituyo og mugna para iangat ang kahimtang sa mga lumulupyo gikan sa kakabus pinaagi sa sustainable agricultural practices inubanan sa economic support. Gipahibalo sa DSWD Caraga nga sa mga mosunod nga adlaw dugang pang mga payout sa nagkadaiyang probinsya dinhi sa Caraga Region ang ipahigayon. Mula sa RP Butuan, ako si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports, parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Hihingi ng suporta ang Department of Agriculture o DA sa farmers cooperatives at food producers para tulungan ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makapag-supply ng murang presyong pagkain. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., tinawag ito na Kadiwa sa Bayanihan, isang inisyatiba na nagmula sa 29 na piso at Rice for All program ng pamahalaan. Nilalayon nitong magbigay ng mas mababang presyo ng mga pangunahing bilihin at agricultural products sa pamamagitan ng direktang pagbebenta sa Kadiwa Centers sa buong bansa. Inaasahan ng DA ang kabayani farmers groups at food companies na magtitingi ng basic food items at farm produce sa wholesale prices.
Ayon sa disenyo, ang 29 peso rice program ay magbebenta ng subsidized rice sa 6.9 na milyong kabahayan, katumbas ng humigit kumulang 34 na milyong Pilipino. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ipinag-utos na ng Department of Human Settlements and Urban Development or DHSUD sa Key Shelter Agencies o KSAs na magpatupad ng moratorium sa monthly payments ng kanilang benepisyaryo na naapektuhan ng Bagyong Karina. Sa kanyang memorandum, inatasan ni DHSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar ang Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund, National Housing Authority o NHA, Social Housing Finance Corporation at ang National Home Mortgage Finance Corporation na bigyan ng 1 buwang moratorium sa bayarin ang mga benepisyaryo. Ang hakbang ng DHSUD ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyan ng kinakailangang tulong ang mga pamilya. Bukod sa moratorium, inihahanda na rin ng Social Housing Finance Corporation ang 9,132 relief packs para ipamahagi sa mga apektadong pamilya sa kanilang project sites. Una nang inanunsyo ng Pag-ibig Fund ang paglalaan ng 3 bilyong pisong calamity loans para sa mga miyembro nito. Gayon din ang pag-deploy ng Pag-ibig on Wheels mobile offices sa affected areas para maghatid ng frontline services sa mga tao. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinangungunahan muli ng South Korea ang bilang ng mga pangunahing pinagmumulan ng mga dayuhang bisita sa Pilipinas sa unang 6 na buwan ng taon. Iniulat ng Department of Tourism o DOT na umabot sa kabuuang 824,798 na mga turistang Koreano ang pumasok sa bansa na kumakatawan sa 25.99% ng kabuuang bilang ng mga dayuhang turista. Malugod itong tinanggap ng Embahada ng Pilipinas sa Seoul na nagpapakita ng matibay na ugnayan at lumalaking interes ng paglalakbay sa pagitan ng dalawang bansa. Ipinahayag din ng DOT na pumalo sa mahigit 280 bilyong piso ang kita mula sa mga bisita mula Enero hanggang Hunyo ng taong kasalukuyan na may pagtaas ng 32.81% kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ang pagtaas ng kita sa turismo ay bunga ng mga pagsisikap ng pamahalaan na buhayin ang sektor na nagbibigay diin sa kahalagahan ng turismo sa paglago ng ekonomiya at paglikha ng trabaho. Umaasa naman si Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco na tataas pa ang mga bilang na ito, gayon din lalong-lalo na ang trabaho ng mga Pilipino sa tourism-related industries. Inihayag din ito ang mga proyektong nakalinya para sa pagpapabuti ng connectivity at magbibigay ginhawa sa mga turistang bumibisita sa bansa. Sa mahigit 3.1 milyong turista na bumisita sa bansa ngayong taon, sinusundan ng Estados Unidos at China ang South Korea bilang pangunahing mga nag-aambag sa bilang ng mga tourist arrivals sa bansa. Inaasahan naman na sa second half ng 2024 na nakatakdang magpapatuloy ang tagumpay ng tourism industry sa bansa na ayon sa mga pagtataya ay makakamit ng mga record-breaking economic contributions at mga oportunidad sa trabaho sa sektor ng turismo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. gumawa ng kasaysayan si Filipino rower Johnny Delgaco sa 2024 Paris Olympics pagkatapos pumasok ito sa quarterfinals ng women's single sculls nitong linggo na ginanap sa Vires sur Marne Nautical Stadium.
Namuno si Delgaco sa kanyang repechage heat sa oras na 7 minuto at 55 segundo para masiguro ang pagtatapos nito sa top 24 sa kanyang kauna-unahang partisipasyon sa Olympics. Isang makasaysayan na katuparan din ito para kay Delgaco bilang unang babaeng rower mula sa Pilipinas ang nakapag-kwalipika sa Olympics. Ang Filipina rower ay nagtala ng 7 minuto at 56.26 na segundo sa heats upang magtapos sa ika-4 sa 6 na miyembro ng kompetisyon. Magbabalik sa aksyon si Delgaco sa quarterfinals na nakatakda sa Hulyo at 30. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Balitang Olympics pa rin, nakakuha ng pagkakataon si Filipino gymnast Carlos Yulo na makakuha ng medalya sa 2024 Paris Olympic Games. Umabante si Yulo sa finals ng gymnastics events na all-around, floor exercise at vault pagkatapos ang kanyang performance sa Subdivision 2 ng qualifiers na ginanap sa Bercy Arena sa Paris. Kasalukuyang nasa ika-9 na pwesto si Yulo sa all-around na may 83.631 points. Ikalawa sa floor exercise na may 14.766 points at pang-anim sa vault na may 14.683 points. Nasa magandang posisyon ngayon ang 24 anyos na si Yulo para makakuha ng Olympic medal. Subalit inamin niya na kinabahan siya sa kanyang mga performances lalong-lalo na sa floor exercise. Inamin naman ni Yulo na binabaan niya ang level of difficulty sa kanyang mga event para makapasok siya sa finals. 6.3 ang level of difficulty lang daw ang ginawa niya, subalit gagawin niya itong 6.6 pagdating ng finals. Nakatakda sa Hulyo at 31 ang final sa all-around, sa Agosto at 3 ang floor exercise, habang ang vault ay gagawin naman sa Agosto at 4. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinimulan ng De La Salle University ang kanilang pagdedepensa sa corona sa 2024 V-League Men's Collegiate Challenge ng isang pahirapang panalo laban sa Colegio de San Juan de Letran sa larong ginanap sa Paco Arena sa Maynila. Kailangang kumayod ng husto ang Green Spikers bago makuha ang dikdikang 25-19, 27-25 at 28-26 panalo. Pinangunahan ni Chris Hernandez ang Lasal sa nagawa nitong 14 na puntos galing sa 11 attacks, 2 service ace at 1 block, habang ang team captain na si Menard Guerrero ang nanguna sa depensa sa nalikom nitong 15 excellent receptions at 10 excellent digs. Si Vince Himzon naman ang nanguna para sa Knights sa nagawa nitong 14 na puntos, habang nagdagdag si Steven Santamaria ng 9 na markers. Susunod na makakalaban ng Green Spikers ang University of Santo Tomas, habang makakatapat ng Letran ang University of Perpetual Help System Delta na parehong nakatakda sa Agosto at 7. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo, para sa ating mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports. Para naman sa ating mga kachismis, narito na ang ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Marami ang napabilib sa talas ng isip ng kapuso actor na si David Licauco pagdating sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa interview ng isang video streaming platform para sa premiere ng pinakabagong primetime historical TV series ng GMA Network, nagkaroon ng pop quiz portion na kung saan tinanong ang mga cast na sina David, Alden Richards, Barbie Forteza at si Sanya Lopez. Sa nasabing quiz ay nakakuha si David ng pinakamataas na score na 9 out of 10, habang nakakuha naman ng isang score si Alden. Nasagot lang naman ni David ang ilan sa mga tanong tungkol sa mga naging pangulo ng Pilipinas, maging sa pinakamatandang universidad sa bansa at ang kaunang aklat na inilathala rito. At nakatakda ang world premiere ng kapuso serye na Pulang Araw ngayong Lunes, July 29. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala sa iba pa nating chika for today, inamin ng founder ng dance group na G-Force na si Jorcel C na hindi pa rin sila nagkakausap at nagkakaayos ng popstar royalty na si Sara Geronimo Gudicelli sa recital ng dance group para sa Project 2024 sa Soler nitong weekend. Inamin niya na hindi pa niya nakakausap ang popstar upang ayusin ang nagkalamat nilang relasyon. Ito ay may kaugnayan sa artistic difference ng dalawa at ang hindi pagsipot ng G-Force sa 28th anniversary concert ni Sara noong nakaraang taon na matagal niyang nakasama sa pagtatanghal. Si Jorcel at ang G-Force ang nasa likod ng mga choreography ni Sara G para sa ilang hit songs nito, kabilang na ang kantang Tala. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin chika for today, ikinatuwa ni Dennis Padilla nang batiin siya ng kanyang anak na si Julia Barreto sa kanyang ika-62 taon kaarawan. Sa isang ulat, inihayag ni Dennis ang pasasalamat sa anak nito sa video na ipinadala ni Senator Robin Padilla. Hinikayat din ng aktor ang publiko na panoorin ang pelikula ni na Julia at Aga Mulak. At ang kwento dyan ay nawalay si Dennis sa kanyang mga anak na sina Julia, Leon at Claudia matapos silang maghiwalay ng kanyang dating asawa na si Marjorie Barreto noong 2007. Sa panayam noon kay Julia, sinabi ng actress na traumatized siya sa kanyang relasyon noon sa kanyang ama. At umaasa naman si Dennis na magiging maayos din ang relasyon niya sa kanyang mga anak. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismi sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin sina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo.
Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na si Leo Magpayo at ng segmentong balitang artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!